Magandang gabi, Sir Renz. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Ralph. Dating call center agent ako sa isang malaking BPO building sa Metro Manila. Mahigit 2 taon akong nagtatrabaho roon sa graveyard shift. Hindi ko na babanggitin ang pangalan ng kumpanya dahil may mga dati po akong katrabaho na nandoon pa rin hanggang ngayon. Noong una, hindi ako naniniwala sa mga kwento ng multo sa opisina. Para sa akin, ang mga naririnig kong istorya ay gawa-gawa lang ng mga empleyadong gustong takutin ang mga bagong hire. Lagi kong iniisip na ang stress, puyat at pagod ang dahilan kung bakit may mga taong nakakakita ng kung ano-ano. Pero nagbago ang lahat noong gabing ako mismo ang nakaranas. Bandang 10:00 ng gabi, nagsimula ang shift namin. Puno ang production floor. Mahigit 200 agent ang sabay-sabay na tumatanggap ng tawag. Ang paligid ay puno ng tunog ng keyboard, mga boses ng customer at paulit-ulit na pag-ring ng mga telepono. Sa pinakadulong bahagi ng floor ay may isang station na laging walang gumagamit. Kompleto ang computer, headset at upuan. Maayos ang internet at gumagana ang lahat. Pero walang gustong maupo roon. Noong minsan ay tinatanong ko ang isang veteranong agent kung bakit. Napangiti lang siya at sinabing, "Kapag umabot ka ng ilang buwan dito, malalaman mo rin." Hindi na niya dinugtungan ang kwento. Makalipas ang ilang linggo, nagkaroon ng biglaang dagsa ng tawag. Kulang ang available na station kaya sinabi ng supervisor na doon muna ako maupo. Wala akong magawa. Pag-upo ko pa lang, ramdam ko na agad ang kakaibang lamig. Akala ko dahil lang sa aircon. Ilang minuto pa ang lumipas, pumasok ang isang customer call. Habang kausap ko ang customer, biglang nagkaroon ng mahinang static sa headset. Akala ko problema lang sa linya, pero maya-maya ay may mahina akong narinig. Parang may lalakong umiiyak. Naputol ang usapan namin ng customer. Pagkatapos ay may boses na bumulong. "Tulungan mo ako." Tinanggal ko agad ang headset, pero narinig ko pa rin ang boses. Parang nasa likod ko na mismo. Mabilis akong napalingon. Walang tao. Pagharap ko ulit sa monitor, kusa itong nag-restart. Hindi iyon normal. Pagkatapos mag-boot ng computer, may lumabas na isang dokumentong hindi ko naman binuksan. Paulit-ulit na nakasulat ang isang pangalan. Hindi ko na sasabihin ang pangalan dahil baka may pamilya pa siyang buhay. Sa pinakailalim ng screen ay may isang linyang unti-unting lumalabas na parang may taong nagtatype. Hindi pa tapos ang shift ko. Bigla akong napatayo. Tinawag ko ang supervisor. Pagdating niya, normal na ulit ang computer. Tinawanan lang niya ako. Sabi niya, baka raw puyat lang ako. Ngunit napansin kong bigla siyang natahimik nang makita niyang nasa ang station ako nakaupo. Agad niya akong pinalipat ng upuan. Hindi na siya nagsalita. Bandang 3:00 ng madaling araw, nagpunta ako sa pantry para magkape. Habang naglalakad sa hallway, nadaanan ko ang monitoring room ng security. Bukas ang pinto kaya nasilayan ko ang mga CCTV monitor.
Napansin kong nakatingin sa akin ang isang guard. Maputla ang mukha niya. Tinawag niya ako. Ikaw ba yung nasa station 147 kanina? Tumango ako. Tahimik siyang nag-rewind ng CCTV footage. Kitang-kita ako sa monitor na nakaupo sa station. Pero maya-maya, may isa pang tao ang lumitaw. Isang lalaking naka-headset. Nakatayo siya sa likod ko. Hindi siya gumagalaw. Nakitingin lang siya sa monitor ko. Ang mas nakakatakot, Sir Renz, walang ibang kamera ang nakakita sa kanya. Sa isang anggulo lang siya lumilitaw. Paglipat sa kabilang kamera, wala na siya. Nagtayuan ang balahibo ko ng gabing iyon. Hindi na ako nakatulog. Kinabukasan, kinausap ako ng isa sa pinakamatandang empleyado sa floor. Sabi niya, maraming taon na ang nakalipas ay may isang agent na namatay habang nasa gitna ng customer call. Hindi raw agad napansin dahil akala ng lahat ay natutulog lang siya habang naka-headset. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, nagsimula na raw ang mga kakaibang insidente. May mga agent na nakakatanggap ng tawag kahit walang pumapasok sa system. May mga headset na kusang bumubulong. At may mga keyboard na kusang nagtatype. At halos lahat ang nakaranas nito ay iisa ang sinasabi. May lalaking humihingi ng tulong. Lumipas ang ilang buwan, Sir Renz, at nag-resign na nga ako. Akala ko tapos na ang lahat. Pero isang gabi, habang nasa bahay ako, nag-ring ang cellphone ko. Unknown number po ang nakalagay. Pero sinagot ko po ito. At walang sumasagot. Puro static lang. Pagkatapos ng ilang segundo, narinig ko ang parehong boses. Mahina, malamig at pamilyar. Pwede ka pang bumalik? Kulang pa kami ng isang agent. Biglang naputol ang tawag. Nanginginig kong tiningnan ang call history. Walang kahit anong record ng tawag. Hanggang ngayon, Sir Renz, kapag may nakakakita sa akin, sa dati kong katrabaho, lagi nilang tinatanong kung bakit hindi na ako bumalik. Ngumingiti na lang ako sa kanila. Dahil alam kong may mga tawag na hindi para sa customer. May mga shift na hindi na natatapos. At may mga empleyadong kahit matagal nang wala sa mundo, patuloy pa ring naghihintay ng susunod na tatawag sa kanilang station.